Si Hina ay kilala na mayabang at malupit sa kapwa lalo na sa kanyang mga katulong. Isang araw ay pinakiusapan si Hana ng kanyang lolo na makipagkita sa isang tao. Tila sinadya ng lolo na ay pareha si Hana sa mga anak ng isang business partner para mas lumaki pa ang kumpanya ngunit tumanggi si Hana. Samantala isang lalaking nagngangalang Dong Chan na maraming problema. Upang mabuhay si Dong Chan gumagawa siya ng mga kakaibang trabaho. Isang araw ay nagkaroon ng insidente sa kalye, si Hana na nagmamaneho ng kotse ng mabilis na naging sanhi na nahulog ang bulaklak na i-deliver ni Dong Chan. Ang kanilang pagtatalo ay humantong sa himpilan ng pulisya at nagpasya si Dong Chan na idmande si Hana ng mga paglabag sa trapiko. Bukod dito kailangan ni Hana na magsagawa ng 150 oras ng serbisyo publiko. Nangako si Hana na maghihiganti sa mga ginawa ni Dong Chan sa kanya. Pagkatapos ay pinahanap ni Hana ang kinaroroonan ni Dong Chan. Matapos siyang makita ay balak ni Hana na sirain ang bahay ni Dong Chan. Hindi lamang iyon kinuha din niya ang serbisyo ni Dong Chan bilang substitute driver para matrap siya. Sa huli ay inakusahan si Dong Chan ng pagkidnap at pang-aabuso kay Hana. Kaya dinala ang lalaki sa police station para tanungin. Ngunit pinalaya siya ng pamilya ni Hana, dahil sa kaguluhang ito pinagbawalan ni President Kang si Hana na lumabas ng bahay. Si Dong Chan pumunta sa bahay ni Hana at sinumpa ito. Hindi sinasadyang nakilala ni Dong Chan ang isang matandang na pagkakamalang niyang hardinero. Ngunit ang lalaki ay ang lolo ni Hana, si Dong Chan ay nagpahayag ng kanyang galit na napakasama ng ugali ni Hana. Nang maglaon hinahabol ni Dong Chan si Hana sa isang airport. Natarante si Hana nang matagpuan siya ni Dong Chan at agad siyang binuhat sa may sasakyan. Akala ni Hana nakikidnapan talaga siya ni Dong Chan. Nakaramdam ng desperada si Hana dahil hindi siya makahingi ng tulong kahit kanino. Hinahatid na pala ni Dong Chan si Hana sa bahay nito sa utos ng kanyang lolo na si President Kang. Si Dong Chan ay maging bodyguard ni Hana. Ipinakilala ni Dong Chan ang kanyang sarili bilang butler ni Hana at naniniwala siyang mababago niya ang ugali ni Hana. Naniniwala si President Kang na kayang baguhin ni Dong Chan ang kanyang apo. Tinutulan ni Hana ang desisyon, gayunpaman si President Kang lang ang may awtoridad na sibakin si Dong Chan. Iniisip ni Hana na si Dong Chan ay may nakatagong intensyon na magtrabaho para sa kanyang lolo. Kinabukasan ay itinutok ni Hana kay Dong Chan ang espada at niyaya itong lumaban. Nang hindi alam ni Hana na si Dong Chan ay medyo magaling lumaban at sa huli ay natalo ang dalaga. Sa pagkakataong ito ay inimbitahan ni Dong Chan si Hana na bumawi sa naunang alitan nila at kalimutan na ang lahat. Nangako siyang paglilingkuran si Hana ng buo at handa pa siyang ialay ang kanyang buhay. Ngunit tinanggihan pa rin ni Hana ang lahat ng iyon sa halip ay nag-isip siya ng mga paraan para mawala si Dong Chan sa kanyang buhay. Isang gabi ay magkakaroon ng handaan sa bahay ni President Kang. Ipinagbawal niya ang lahat ng mga katulong na gawin ang kanilang mga tungkulin. Na naging dahilan upang mahirapan si Dong Chan sa paghahanda ng mga pagkain. Humingi ng tulong si Dong Chan sa isang batang lalaki na kamag-anak ni Hana tungkol sa pangalan ng pagkain na kadalasang inihahain sa mga matataas na uri ng mga tao. Sa wakas ay nagawa ni Dong Chan ang lahat, ang paghahandang mag-isa na labis na ikinainis ni Hana. Kahit noong gabing iyon ay nagawa ni Dong Chan na ipahiya si Hana sa harap ng mga bisita. Sa kabilang banda may isang gwapong binata na nagngangalang Taeyon, isa siyang foreign educated lawyer na may balak makipagkita kay President Kang, dahil ngayon ang scheduled time niya para sumakay ng mga kabayo. Subalit wala pala si President Kang, si Taeyon pala ang humarang sa proyekto ng golf course na itatayo ng Kangsang Group. Ginawa niya ito dahil may epekto ang proyekto sa pagkasira ng kapaligiran. Noong mga oras na iyon binyantaan pa ni Taeyon ang kapatid ni President Kang na itigil ang proyekto ng golf course o ibunyag niya ang panunuhol ng lalaki. Noong una ay sobrang confident ng lalaki pero sa huli ay hindi siya nakagalaw sa banta ni Taeyon. Si Taeyon ay naglaan ng oras para sumakay ng kabayo, nagkataon sa mismong lugar hinahanda ni Hana ang kabayo. Nang makita ng dalaga ang presensya ni Taeyon agad siyang tumakbo palapit sa kanya at muntik nang masagasaan ng grupo ng mga mangangabayo. Hinahabol pa rin ni Hana si Taeyon, dahil akala niya ay ang kanyang unang pag-ibig, ngunit nagkamali siya. Nakita ni Dong Chan si Hana na nakaupo na malungkot. Napagtanto niya na ito ang unang pagkakataon na nakikita niyang malungkot si Hana. Lumapit si Dong Chan sa kanya at ginamot ang kanyang mga sugat.
Simula noon ay naintindihan na ni Dong Chan kung paano tretuhin si Hana. Nang nasiyahan si Dong Chan sa kanyang trabaho, nabalitaan ni Manager Jiang ang tungkol sa insidente sa horseback riding center. Sinubukan ni Dong Chan na itago ang nangyari ngunit pinaalis pa rin siya ni Manager Jiang. Dahil akala niya ay si Dong Chan ay naging pabaya at inilagay si Hana sa panganib. Nang marinig niya ito pinagbawalan ni Hana si Manager Jiang na alisin si Dong Chan. Habang si President Kang ay inayos ang pagpupulong ni Hana sa anak ng Yusen Group para ipagpatuloy ang pakikipagkasundo, na nagkataon na si Taeyon. Tila hindi dumating si Taeyon para sumang-ayon, ngunit gusto niyang makilala ng personal si President Kang at talakayin ang negosyo ng kumpanya. Si Taeyon isang neutral na tao, hindi siya pabor kahit sa kanyang ama. Si Taeyon ay lumaban para sa unilaterally na pagpapaalis sa mga empleyado dahil sa mga problema sa operasyon. Sa kabilang banda naagaw ni Hana ang atensyon ng maraming tao nang dumalo siya sa party ni Swa sa isang marangyang pulang damit na pareho kulay ng damit na suot ni Swa. Bilang bodyguard na laging sinusundan ni Dong Chan kung saan man magpunta si Hana. Nang biglang nagpapanik siya dahil tinawag siya ng loan shark para ipaalala kay Dong Chan na malapit nang matapos ang buwan. Kinabukasan niyaya ni Hana si Dong Chan na mag-shopping, ito ang nagpasaya kay Dong Chan. Dahil akala niya bibilhan siya ng damit ni Hana, ngunit bumili pala siya ng damit para kay Taeyon. Nang hindi inaasahang ibinalik ni Taeyon ang regalo ni Hana na ibinigay niya. Dahil dito nasaktan ang puso ni Hana, ayaw pala ni Taeyon ng mamahaling bagay. Dahil para sa kanya nakakatakot ang pera at nakakahiyang bagay. Dahil dito pinili ni Hana na maglasing, nakita siya ni Dong Chan at nagbahagi sila ng kanilang mga kwento. Sa huli nalaman ni Dong Chan na si Hana ay naghihirap sa pera. Sa kanyang kayamanan maraming tao sa paligid niya ang nag-isip na si Hana ay masama at mayabang. Nang pumunta si Hana para ibalik ang mga damit na binili niya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may kasama rin si Jung-sik na may kasamang babae. Si Jung-sik ang lalaking tinanggihan niya sa isang arranged marriage. Si Jung-sik ay hindi nakatakas sa galit ni Hana at pinalo din ni Dong Chan ang lalaki matapos malaman ang kanyang ginawa kay Hana. Maya-maya ay nagtungo si Hana at Taeyon sa isang restaurant upang resolbahan ang kanilang problema. Humingi ng tawad si Taeyon sa mga sinabi niya na hindi niya dapat ginawa kay Hana. Noong sila ay uuwi na sana ang opisyal kinuha ang sasakyan ni Dong Chan para sa mga paglabag sa pagparking. Inihatid ni Taeyon si Hana pauwi kasama niya sa bus. Ito ang unang pagkakataon ni Hana na sumakay sa pampublikong sasakyan. Subalit inamin ni Hana na madalas siyang sumakay ng bus upang mapanatili ang magandang imahe sa harap ni Taeyon. Pagkatapos noon ay pinagsabihan din siya ng kanyang lolo na nakuhanan ng litrato na tinutulak siya at binubuli ni Taeyon. Nag-aalala ang lolo nito na lahat ng nangyari sa kanilang kumpanya ay gawa talaga ni Taeyon. Noong mga oras na iyon tinanong siya tungkol sa nararamdaman niya kay Taeyon. Dahil pumirma pa si Hana ng petisyon laban sa kumpanya ng ama ni Taeyon. Tutol ang lolo nito sa magiging relasyon nilang dalawa. Dahil hindi nakakatulong si Taeyon sa Kangsang Group. Dahil mahal na mahal ni Taeyon ang trabaho niya bilang abogado. Noon lang ay nagpasya ang lolo ni Hana na ipadala agad si Hana sa ibang bansa. Ngunit bago mangyari iyon ay nag-iisip na si Hana ng mga bagay-bagay. At umalis sakay ng truck ng ina ni Eljung na nagkataong naghahatid ng mga bulaklak sa kanyang bahay, tila bahagi ito ng plano ni Dong Chan. Lahat ng mga katulong hinanap si Hana sa buong bahay maging sa opisina ni Taeyon. Habang naglalaro si Hina ng baraha kasama ang nanay ni Iljung. Pinakiusapan ni President Kang si Dong Chan na iuwi agad si Hana. Pagka-uwi niya ay nagkaroon siya ng one-on-one na pag-uusap sa kanyang apo. Sinabi ng lolo na kung ipilit ni Hana ang kanyang paninindigan na magustuhan si Taeyon, si Hana ay dapat handang magtrabaho sa kumpanya para makuha ang kanyang basbas. Tinanggap ni Hana ang hamon bilang isang taong umiibig. Gagawin ang lahat kahit na mapanganib. Kinabukasan ay abala ang opisina sa pagsalubong sa pagdating ni Hana. Lahat ng empleyado ay naglinis sa bawat sulok. Ngunit sa halip na magtrabaho ay nagpahinga si Hana dahil hindi niya gusto na magtrabaho sa kumpanya sa simula pa lang. Sa halip ay humingi ng payo si Hana kay Dong Chan kung anong diskarte ang dapat niyang gawin para mapaibig niya si Taeyon. Binanggit ni Dong Chan ang isang plano na maaaring ituring na tug of war na isang aksidenteng pagkikita. Nang hilingin sa kanya ni Taeyon na dumalo sa isang charity event.
Si Hana sa una ay tumanggi ngunit sa kalaunan ay dumating pa rin. Sa oras na iyon hiniling ni Hana kay Dongchan na kunin ang mga dokumentong naiwan sa opisina. Ito ay isang dahilan lamang para kay Hana na gumugol ng oras na mag-isa kay Taeyeon. Pinuri ni Taeyeon si Hana bilang isang tapat at nakakatawang babae. Sinabi rin niya na mali ang kanyang mga palagay tungkol sa kanya. Nang bumalik si Dongchan sa charity event mula sa labas ay nakita ni Dongchan ang nakakasilaw ng ngiti ni Hana at napagtanto niya na ang ganda pala nito kapag natutuwa. Tila natatawa si Hana dahil nakita niya si Taeyeon na kumakanta ng falsetto. Nakaramdam ng inis sa puso si Dongchan. Pagkatapos noon ay medyo lasing si Hana at inalalayan siya ni Taeyeon palabas. Inihatid siya ni Dongchan sa loob ng sasakyan at nagpaalam sila kay Taeyeon. Sa buong paglalakbay patuloy sa pagdaldal si Hana hanggang sa makatulog siya. Iba ang tingin ni Dongchan sa mukha ni Hana. Nagising si Hana nang hawakan ni Dongchan ang kanyang pisngin. Pagkatapos ay nagtanong si Hana tungkol sa susunod na hakbang na dapat niyang gawin upang mapabilib si Taeyeon. Sumagot si Dongchan na makakatulong ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Sa halip na ipaliwanag ang ibig niyang sabihin ay agad itong ginawa sa pamamagitan ng paghalik kay Hana sa labi. Labis na nagulat si Hana kay Dongchan pagkatapos ay nag-goodnight at umalis. Sa opisina nalaman ni Dongchan na nag-donate si Hina ng 100 million won para sa charity event kagabi. Bilang ganti inimbitahan ni Taeyeon si Hana sa isang dinner. Gayunpaman nawala ang excitement ni Hana dahil si Swa at Eljung ay nasa iisang restaurant. Si Swa ay tila ayaw magpatalo kay Hana para makuha ang simpatsya ni Taeyeon. Pagkatapos ay inanyayahan ng lolo si Hana na dumalo sa isang pagpupulong ng mga direktor sa kumpanya para ipresenta ang kanyang proyekto. Mukhang nalilito siya dahil hindi naman talaga umiral ang proyekto. Nangatwiran si Hana na sikreto pa rin ang proyekto na ito. Pagkatapos ay umalis si Hana sa silid ng pagpupulong. Ngayon kailangan ni Hana na mag-isip kung anong proyekto ang dapat niyang gawin. Para hindi magalit ang amo nito hiniling ni Dongchan kay Iljung na tulungan si Hana sa opisina. Gayunpaman tumanggi si Iljung at pinagalitan si Dongchan dahil sa ginagamit lang siya ni Hana. Pagkatapos ay ibinunyag ni Dongchan si Hana ay maaaring magmukhang magaspang sa panlabas ngunit siya ay talagang isang mahirap na babae na walang mga magulang at kapatid o kahit na mga kaibigan. Si Dongchan ay patuloy na naghahanap ng mga ideya para sa proyekto ni Hana hanggang sa may pumasok sa kanyang utak. Nais niyang gamitin ang martial arts skills ni Hana para gumawa ng self-defense project para sa mga babaeng empleyado ng Kangsang Group. Ang layunin ay bumuo ng malalakas na babaeng manggagawa na kayang harapin ang panganib. Nang iniharap ang proyekto ipinakita ni Hana kung paano ipagtanggol ang sarili ng may banta sa panganib. Si Dongchan ay nagmodelo ng kontrabida na umatake kay Hana. Ang kamay ng lalaki ay agad na hinayla at ang katawan ay hinampes ni Hana ng maluwag. Nagpatuloy ang aktibidad habang hinihiling ni Hana sa mga empleyado na subukan ito kay Dongchan. Sa huli ay nasugatan ang katawan ni Dongchan at nilagnat siya. Ngunit masaya siya dahil ang video ay maliwanag na napanood ng maraming tao sa internet. Kinabukasan ay maganda ang mood ni Hana dahil pinuri siya ni Taeyeon. Gusto rin siyang magsalita ni Taeyeon sa opisina tungkol sa isang self-defense seminar. Noong araw na iyon kahit may sakit si Dongchan ay nag-aalala pa rin kay Hana. Umulan ng araw na iyon at naalala niyang walang payong sa sasakyan. Hinintay ni Dongchan si Hana sa looban na may dalang payong. Nagpahayag ng pag-aalala si Hana para kay Dongchan ngunit ayaw niyang ipakita. Kinabukasan sa isang salo-salo na dinaluhan ng pamilya ni Director Kang. Si Dongchan ay abala sa pakikipag-usap sa isang batang lalaki na nagngangalang Suman na anak ng direktor. Ang bata ay may napakaseryosong amyur na personalidad. Sa gitna ng usapan dumating ang mga loan shark para kolektahin ang pangako ni Dongchan na babayaran niya ang utang nito. Dinala sila ni Dongchan sa labas upang hindi mapansin ng iba. Sa susunod na pagkakataon si Taeyeon ay nagplanong hilingin kay Hana na magboluntaryo sa isang taniman. Noong una ay ipinagbabawal ni Dongchan na humantong sa isang main-itang pagtatalo. Ngunit sa huli ay hinatid niya si Hana sa kanyang destinasyon. Dinala ni Dongchan sa isang maling liko sa daan at pinili nilang huminto para mapansin ni Dongchan ang tamang daanan. Nagdahilan si Hana na pumunta sa Kabeta matapos bigyan ng regalo sa kaarawan si Dongchan. Ito ay isang coupon na ginawa ni Hana.
Ang sulat sa loob ay humipo kay Dongchan dahil ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat si Hana sa kanya. Pagdating sa orchard ay sinalubong sila ng isang babae na nagsabing darating si Taeyu pagkatapos ng tanghalian. Ang babae pagkatapos ay sinabihan sila na magpalit ng damit at dumiretso sa orchard. Subalit si Hana naman ay nagsuot ng casual na damit. Habang namimitas ng prutas sina Hana at Dongchan ay nagsasaya sa paglalaro sa tubig mula sa masayang kapaligiran. Ipinapakita nito na nagiging mas malapit na ang relasyon nilang dalawa.